Magandang gabi pong muli sa inyong lahat, mga kapatid, at happy midweek po. Ngayong gabi ay mag-aaral po tayong muli at ito po ay may kinalaman sa ang paglalang. Pinasimulan ng ama at anak ang makapangyarihat napakagandang gawaing kanilang pinanukala, ang paglikha sa daigdig. Lumabas ang mundo sa kamay ng lumikha na talagang kahanga-hanga ang ganda. May mga bundok at mga burol at mga kapatagan na nakakalata ng mga ilog at katubigan. Hindi isang malawak na kapatagan ang lupa. Sa halip, pinal pinalalamutian ang tanawin ng mga burol at mga bundok na hindi matataas at baku-bako na gaya ngayon, kundi maayos at maganda ang hugis, walang lantad at matataas na batong makikita, kundi nakabaon sa ilalim ng lupa na parang mga buto ng lupa. Imagine po mga kapatid, no? Ang itsura niya, perfect at wala tayong makikitang kapintasan. Pantay ang pagkakalat ng katubigan, nagagayakan ng mga halamat bulaklak at matataas at mararangal na puno ng lahat na ng uri. Nakadalasay mas malalaki, mas magaganda kesa sa mga puno ngayon. Ang mga burol, kabundukan at napakagagandang kapatagan. Dalisay at nakakalusog ang hangin at parang isang napakagandang palasyo ang lupa. Nakita ito ng mga anghel at sila'y nagalak sa mga kamanghamanghang magagandang gawa ng Diyos. Sa makatuwid mga kapatid, maging ang mga anghel ay humanga sa ganda ng nilikha ng Diyos. At kung titingnan natin, ito ay isang palasyo na nasa lupa. Matapos nilang malikha ang lupa't ang mga hayop dito, isinakatuparan ng ama't anak ang kanilang balak na pinlano bago pa magkasala si Satanas, na gawin ang mga tao sa sarili nilang larawan. Nagtulong sila sa paglikha sa lupa't sa bawat may buhay na nilalang dito. Sinabi ng Diyos sa anak, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Marangal ang tangkad at maganda ang hugis ni Adan nang lumabas siya sa kamay ng kanyang lumikha. Perpekto, maganda ang kanyang itsura, hindi maputi o maputla ang kulay ng balat, kundi mapula-pula dahil sa masaganang kulay ng kalusugan. Mas matangkad si Adan kay Eva. Lagpas lang ng konti ang ulo niya sa balikat nito. Marangal din siya, perpekto ang hugis, at napakaganda. Siguro hindi natin ma-describe kung ano talaga yung totoong itsura. Hindi natin ma-picture sa ating pong mga isipan kung gaano kagandang lalaki si Adan at kaganda si Eva. Batay sa Genesis 1, bagaman ginawa ng Diyos ang lahat sa kasakdalan ng kagandahan at tila wala ng kulang para maging masaya si Eva at Adan, gayon may ipinadama ng Diyos ang dakila niyang pagmamahal sa kanila sa pamamagitan ng paglalagay ng isang halaman para lang talaga sa kanila. Ilalaan nila ang bahagi ng kanilang panahon sa nakawiling gawain ng pag-aalaga sa halamanan, at ang isang bahagi sa pakikipag-usap sa mga anghel, pakikinig sa kanilang mga tagubilin at sa masayang pagbubulay-bulay. Hindi nakakapagod ang trabaho nila, kundi kawili-wilit nakakasigla. Ang magandang halamanan ang siyang magiging tahanan nila. So napakaganda, napakasarap, napakakomportable ang buhay ni Eva at Adan doon sa halamanan ng Eden. Pero hindi po sila nakaupo lamang. Hindi sila puro pahinga lang. Meron po silang gawain. At yon ay ang pag-aalaga sa halamanan.
Inilagay ng Panginoon ang sari-saring mga puno sa halamanan para pakinabangat magpaganda. May mga punong nilikang hitik na hitik sa masaganang bunga. Sobrang babango, maganda sa mata at masarap sa panlasa na ginawa ng Diyos para maging pagkain ng banal na mag-asawa. May mga magagandang baging na tumutubo ng tuwid, hitik sa maraming bunga. Masayang trabaho nila ang gumawa ng magaganda't malililim na arko mula sa mga sanga ng baging at pagapangin ito para bumuo ng mga tahanan ng kagandahan ng kalikasan. Mga buhay na punot dahon na namumunga ng mabangong prutas nila. Kaya ang kanila pong pagkain noon ay ang mga prutas. Siguro marami pa tayong prutas na hindi po kilala ngayon o hindi natin natikman or kung natikman man natin, may kakaibang lasa. Pero ang sabi po sa tala, ang mga puno po, ang bunga ng mga punong ito ay may masasarap na lasa. Nakabalot sa lupa ang maganda't buhay na luntian, samantalang libo-libong mababangong bulaklak na sari-sari ang uri at kulay ang napakasaganang tumutubo sa paligid nila. Inayos ng maganda't kasiyasiya, naroon sa gitna ng halamanan ang puno ng buhay. Ang kalwalhatian nito'y higit sa lahat ng iba pang mga puno. Pananatilihin silang buhay magpakailanman ng bunga nito. Nakakapagpagaling ang mga dahon. Kung nabubuhay lamang ang puno marahil sa panahon po natin ngayon, marahil ito ang pinaka gusto nating puno. At baka wala na po itong dahon kasi lahat tayo may sakit, may mga karamdaman, may mga iniindang mga hindi maganda sa ating katawan. Kaya siguro kung itong punong ito ay naririto pa, baka ito po ay ubos na. Sa panahon po natin ngayon, kapag ka narinig natin na, oh, ito, nakakagaling tong punong ito, o itong dahon ito. So, yun at yun ay kinukuha natin. How much more kung ang punong ito na nakapagpapahaba ng buhay, nakapagpapagaling ng mga karamdaman, ay naririto sa atin ngayon. Sina Eva at Adan sa Eden ay napakasaya ng banal na mag-asawang ito. Binigyan sila ng Diyos ng walang takdang kapangyarihan sa bawat buhay na bagay. Mapayapat, di nagkakasakit ang leon, at ang tupang nasa palibot nila o kaya'y natutulog sa kanilang paanan. Nagpalipat-lipat sa mga puno't bulaklak at sa palibot nila ang mga ibon na iba't iba ang kulay at itsura. Habang umaalingaw-ngaw ang banayad nilang musika sa mga puno, sa matamis na himig sila'y umaawit ng mga papuri sa kanilang may likha. Napakagandang tanawin na ang mga hayop ay kalaro nila kasakasama, natutulog sa kanilang paanan na hindi sila nananakit. Nakikita natin ang mga iba't ibang kulay ng ibon, ng mga paru-paro na nasa paligid natin. 'Di ba napakasaya, napakagandang tanawin. Naaakit sila ng kagandahan ng kanilang tahanan sa Eden. Natuwa sila sa mga munting ibong umawit sa palibot nila. Taglay ang matingkad pero magandang balahibo at humuhuni ng masayang musika. Sumaliw ang banal na mag-asawa sa kanila at inilakas ang kanilang mga tinig sa masasarap pakinggang awit ng pag-ibig, papuri at pagsamba sa ama't anak dahil sa mga katibayan ng pag-ibig na nakapaligid sa kanila. Nakita nila ang kaayusa't pagkakasundo ng sangnilikha na nagpapakita sa karunungan at kaalamang walang hanggan. Maging ang mga ibon, ang mga hayop ay sumasamba, umaawit at nagbibigay papuri sa ama at anak.
Lagi silang nakakatuklas ng mga bagong kagandahan, karagdagang kalwalhatian ng kanilang tahanan sa Eden, na pumupuno sa kanilang puso ng mas malalim na pagmamahal at naglalabas ng pasasalamat at paggalang sa kanilang lumikha sa kanilang mga labi. Mga kapatid, itinuturo ng aklat na ito sa atin kung gaano kaperpekto ang pagkakalikha ng Diyos sa halamanan ng Eden, sa mga nakapalibot dito, sa mga hayop, sa mga puno, sa mga kalikasan, at maging kay Eva at Adan, sa mga tao. Walang kapintasan, lahat ay masaya sa halamanan ng Eden, lahat ay komportable, lahat ay may magandang kapaligiran. Subalit ito po ay nasira lamang nang pumasok ang kasalanan at tungkulin ng mga nilikha ng Panginoon na ibalik ang papuri, ang pagpapasalamat at sambahin ang kanilang manlalalang, kung sino ang gumawa sa kanila. Kaya sa gabing ito, nais ko pong iwan sa inyo ang katungkulan ng tao. Ang ayon po sa kasulatan sa banal na aklat sa Biblia, ang katungkulan ng tao ay ang sambahin ang Diyos na may lalang sa atin. Nawa po ay maging inspirasyon natin at muli nating laging maalala na ang Diyos ang may likha sa atin. Siya ang gumawa ng atin pong mga nakikita ngayon, bundok, dagat, ng mga hayop, mga puno, kung ano man ang meron sa atin ngayon, ito po ay kaloob ng ating Panginoon. At marapat lamang na tayo po ay i-recognize natin yung kanyang pagiging creator. Kilalanin natin ang kanyang kapangyarihan mula noon hanggang ngayon. Pumasok man ang kasalanan pero hindi nagbabago na ang Panginoon ang siyang lumikha sa atin. Maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat.